Ayan, no? Masayang-masaya sila. Yung mga senador na pro Duterte, mga senador na pro Vice President, ayan, no? Sila yung Tolentino, Bato, Nancy Binay, JB Ejercito, si Padilla, okay, si Grace po, basta majority po. Kaya ko pinapakita yung picture na yan. Yan po yung pagpapatunay na matapos aproba nila in 10 minutes ang budget ng Office of the Vice President at dinagdagan pa yung hinihiling na budget ng pangalawang Pangulo. Yan po yung pagpapatunay na maraming senador ang pro-Duterte pa rin until now. At dahil dyan, malayo yung kanilang gustong mangyari na mga senador kumpara dun sa gusto ng Kongreso dahil hindi nga may paliwanag ng maayos ng Vice President ang budget ng 2022-2023 kung saan ginamit ang 612.5 million confidential fund. Kaya hindi siya binigyan ng malaking pera, 733 na lang. Pero sa Senado, ibinigay na yung 733, dinagdagan pa ng halos 600 million special program o special project. So pagpapatunay lang yan, kinukontra ng Senado yung ginagawa ng Kongreso. Kaya tingnan natin sa BICAM kung ano mangyayari. Pero ang implication yan, pampolitika at iba pa, malinaw, sa akin pong analysis, opinion, malinaw na yung mga majority nga po ng mga senador until now ay maka-Duterte. Sa budget pa lang, nagpakilala na sila. Sa budget pa lang, lumantad na ang mga senador. Ngayon, ito yung issue. Di ba pinag-uusapan? Although wala pang nakapile. Di ba? Tatlo yung pinag-uusapan eh. Impeachment, di ba? Plunder or resign. Yan ang sinasabi ng iba. Hindi dapat gawin ni Inday kung hindi may papaliwanag ang pera. Impeachment, resign, o kasuhan ng plunder. Kasi pasok sa plunder law ang 612.5 million. Sa ngayon, mukhang malabo pagka-impeachment. Kung makalusot sa Kongreso ang impeachment, sa Senado bilang Senator Judge, ang mga senador ang magiging judge, sila ang magdidesisyon kung dapat i-impeach o hindi si Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Mukhang ngayon pa lang, sa akin tingin, malabo pa yan sa sabaw ng pusit mangyari. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Alam ba niyo yung pusit? Di ba? Ang pusit, pagka hinuhugasan nyo, ang itim ng labas. Pagka niluto nyo, maitim pa rin yung labas. Ganong kaitim, ganong kadilim sa sabaw ng pusit na ma-impeach, mapatalsik si Inday Sara Duterte sa panahong ito dahil nakilala na, lumutang na ang mga senador pala ay pro-Vice President. Sa halip na bawasan ng pondo, dinagdagan pa at ipinagkakaloob pa yung special program. Alam nyo, yung tungkol dun sa budget, betrayal of public trust yan eh. Pag yung budget ng taong bayan, pera ng taong bayan, hindi may paliwanag kung saan ginamit, ground yan for impeachment. At isa yun sa pwedeng maging ground pagka naipalang impeachment sa Congress. Tapos pag natapos sa Congress, dadalhin sa Senado at magiging Senator Judge ang mga senador. Ang mga senador ang nagbigay ng budget for 2025. Paano nila i-impeach si Sara? Sila'y pabor na bigyan ng budget ang pangalawang Pangulo. Kaya ayan, malinaw na. Kaya yung pong mga nagbabalak mag-file ng impeachment, mag-isip-isip kayo, baka hanggang Kongreso lang yan. Sa Senado, delikado. Kasi 1/3 ang kailangang boto na makuha. 1/3 ng 23 senador ang dapat makuha para ma-impeach ang isang impeachable official like Vice President. Saan kukuha ng 1/3? Majority nga ng mga senador ay nag-approve ng budget. So majority kakampi ng mga Duterte. Walang mangyayari. Sa akin pananaw at opinion, walang mangyayari sa impeachment kung ngayon kayo magpapile. So palagay ko, kung gusto nyo talagang kasuhan, ayun na lang. Corruption or plunder, kung kayo may matibay na ebidensya. Pero kung impeachment, baka hanggang Kongreso lang. Ngayon lang, wala eh. Hindi na ho natin mapigilan. Maliban na lang, kung ang impeachment na pag-uusapan at kung itutuloy nyo, ay sa next Congress na, 20 Congress, by July, after election. Kasi ang composition ng Senado at Kongreso magbabago. Lalo na sa Senado.
Ako naniniwala, marami dyan ang mga re-electionist na senador, hindi na makakabalik yan dahil galit na ang mga botanteng Pilipino. At ang papasok dyan ng mga bago, sana yung mga bago na mayroong prinsipyo. Hindi yung puro partisan, puro politika. Dapat may prinsipyo para sa bayan. Pangalagaan ng pera ng bayan, pangalagaan ng karapatan ng mahirap, pangalagaan ang karapatan ng maliliit na Pilipino. Yun ang kailangan nating mga senador na susunod na merong paninindigan. Okay? Pero kung ang inyong ilalagay na senador ay yung pa rin composition, yung kasalukuyang mga senador, hindi na ma-impeach si Sara. Kasi nga po, kakampi sila. Paano nila tatanggalin? Paano nila i-impeach? Magkakakampi nga sila. Subukan nyo. Palitan nyo ang lahat ng mga senador dyan. Ngayong 2025, baka pagka nagkaroon ng impeachment, baka manalo pa yung impeachment. Kasi yung ilalagay nyo, may paninindigan, hindi pro Duterte. Pero ngayon, yung mga nabanggit kong pangalan, malabo ang impeachment sa aking analysis at opinion. Inuulit natin. Kaya nga, Mr. President, again, nananawagan po ako. Yung inyong mga kandidato ngayon, hindi naman lahat naglutangan na, lumutang na ang kanilang pagiging balingbing, pagiging makasarili, at pagiging makaduterte pa rin until now. Isipin mo, mas pinahalagahan nila yung kapakanan ng Vice President kaysa kapakanan nung may-ari ng pera na naghahanap kung saan ginamit, hindi sagutin, hindi may paliwanag. O diba? Anong prinsipyo? Paano kakampanya? Paano natin tutulungan ang kandidato ni Pangulong Marcos ay yung mga senador na iba dyan? At yung mga dating senador na pro Duterte rin, kakandidato ng Pangulo, patay kang bata ka. Diba ang hirap niya sitwasyon? Hindi ko naman alam kung bakit ganyan yung mga pinagkukuhang kandidato ni Pangulong Marcos. Ako tumutulong kay Pangulong Marcos, pero kung ganyan na medyo alanganin ang mga galawan, hindi natin pababayaan yan. Sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin. Dahil ang kapakanan ng botanteng Pilipino at kapakanan ng ating bansa sa susunod na panahon, susunod na mga taon, ang mahalaga para sa aking paghahayag ng mga balita dito bilang political blogger, bilang broadcast journalist. Yung totoo ang kailangan. Hindi yung kampi-kampihan lang. Hindi yung sila-sila at kayo-kayo lang. Hindi pwede. Mamamayang Pilipino ang dapat masunod sa magitan ng tama na paglalagay ng mga kandidatong karapat-dapat. At hindi tayo magsasawang ulit-ulitin, gisingin, pukawin, igabay ang mga botante. Magbago na kayong mga botante. Mahirap magsisi. Maraming senador pinagsisihan nyo ngayon. Garapalan ng kampihan, hindi ang malasakit sa bayan, sa aking opinion. Paano tayo uunlad nito? Diba? Pati yung impeachment, ngayon sinabi ko na malabo na. Ma-impeach si Sara kung sakaling mayroong magpapile. Kasi nga mga senador, pro Duterte until now. Diba? Ewan ko. Yan ho yung aking observation sa panahong ito. Please like, share ng ating mga video. Yan po yung aking hinihiling sa inyo. At mag-subscribe sa hindi pa dito sa MA Pinoy TV at doon sa isang channel ko pa, Mike Abe Opinions. Para sa bayan ito, wala akong personal interest, wala tayong personal na galit kahit kanino. Issue lang. Ito'y buhay na mga balitang pinag-uusapang dapat nating pinaparating at nililiwanag.